Kausapin na po natin ngayon si dating Congressman Mike Defensor kaugnay po sa mga isiniwalat ng mga nagpakilalang tauhan ni Zaldico na nag-deliver umano ng mga kickback sa flood control projects. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Yes, Connie, magandang umaga and kay Henry sa lahat po na nanonood at nakikinig, magandang tanghali po sa inyo lahat. Sa panayam po namin kay dating Senador Antonio Trillanes kahapon dito po sa Balitang Hali, nakarehistro daw sa asawa nyo yung kotse na ginamit ng mga dating sundalo papunta po sa press con ni na Attorney Baligod. Kaya makikita raw kung sinong kumakamada behind the scenes. Ano ho ang tugon ninyo at tila itong pangalan nyo muli ang lumulutang? Alam mo, Connie, hindi na nila kami kailangang i-surveillance dahil nung araw na yon, dalawang motor ang sumusunod doon sa van ng mga sundalo o yung mga ex-marines at soldiers na nagkaroon ng press conference. Kung tatawagan lang nila ako, aamin naman ako, talagang tumutulong ako sa mga yan. Naniniwala ako sa mga sinasabi nila dahil kung naalala mo, Connie, naunang lumabas si Sergeant Gutesa na kinausap ako at siya din yung pinakausap ko kay Senador Marcoleta. Kaya hindi naman bago sa akin ang ibig sabihin, hindi konektado kay Sergeant Gutesa yung mga sinasabi nila. Of course, maraming bago na idinagdag sila doon sa mga binabanggit ni Sergeant Gutesa. Yung mga litrato, yung mga video, yung kanilang mga pananalita, yan ay lahat galing sa mga sundalo. At sinabi ko nga, handang humarap yung mga sundalong yan kung ano man formal na patawag o pagdinig ang gagawin tungkol dito sa isyong to. Makailang beses na nga po lumalabas ang inyong pangalan, sir, no? At parating nauugnay ito sa destabilization plot. Ano ho ang inyong masasabi dyan? Connie, ang hindi ko maintindihan ang sabi ng Pangulo noon, sabi niya, mahiya naman kayo. Ikulong ang mga magnanakaw, imbestigahan itong isyong to. Nung una pa nga, siya pa ang nagre-report kung sino yung mga dapat kasuhan. Sabi nila si Zaldico, ang mastermind, lumalabas sa kaso ng gobyerno, sa ipinail nila sa ombudsman, sa ICI, maging sa Blue Ribbon Committee. Yung pinaka-sinasabi lang mastermind na sindikato, yung mga bataan niya, ngayon nagsasalita. Parang hindi ko maidugtong na dahil may mga itinuturo na ayaw nila na nagdi-deliver doon sa Ilocos, nagdi-deliver doon sa Forbes Park, sa kanilang bahay ni Pangulong Marcos, sa bahay ni Speaker Martin Romualdez, biglang hindi na naman totoo. Kung hindi pala totoo itong mga sinasabi ng mga tao, hindi rin totoo yung kaso ni Zaldico dahil isang grupo sila dati. Magkakasama sila, chairman ng appropriation si Zaldico, at itong korupsyon na binabanggit ngayon at dalahan ng pera, hindi kasama ang mga sundalong yan. Hindi sila nakinabang, hindi sila TPWH. Ngayon nagsasalita, ang sasabihin naman nila, hindi totoo at pilit nila sinisiraan ang kredibilidad ng mga taong to. Maghahain daw ng cyber libel case laban po sa inyo si dating Senador Trillanes dahil sa pagdawit sa kanya sa $2 million mula kay Zaldico para sa ICC investigation. Paano niyo ito planong harapin? Una sa lahat, anytime harapin ko yan. Pero una sa lahat, ang nagsabi niyan ay yung mga sundalo. Galing sa mga sundalo, sila may bitbit ng pera, sila ang nagsabi, maging yung mga witnesses sa ICI, sinasabi nila na sila nagdadala sa raffle, sa Midas, walang nanggaling sa akin dyan. In fact, wala naman akong kaalam-alam dyan. So yung mga sundalong to ang mga nagsalita. Ang dapat ngang kasuhan, si Senator Trillanes kung totoo. Ang dapat ngang kasuhan ay yung ICC na mga prosecution team kung totoo ang ginawa nila. Dahil yun ay labag sa batas na para bang ginulo nila ang dapat na investigasyon dito sa kasong ito, inayos nila, minaniobra nila, para talagang makulong at makidnap si Pangulong Duterte. So, inuulit ko, ang mga salitang ito ay nanggaling sa mga sundalo na buong loob haharap sa anumang pandinig o anumang kaso na kailangan nilang harapin. Pero suportahan niyo po ang hakbang na ito. Sabi nga lahat daw ng mga sumuporta dito ay kakasuhan. So, pero kung kasuhan ho kayo, kayo ho'y haharap naman, ano? Isipin mo naman, Connie, ngayon ini-interview mo ko. Ibig ba sabihin kasama ka sa destabilization? Hindi naman totoo yun, di ba? Gusto mong madinig ang aming side. Ang sundalo nagsasabi ng katotohanan, gusto marinig ng taong bayan ang side nila. Ito ang nagdi-deliver ng pera. Kaya dapat to, imbis na ipitin at gipitin ito mga sundalong to, talagang iharap, pakinggan nila, iharap nila sa kaso, under oath, kung nagsasabi ng totoo. So, supportahan ko mga sundalo at ako mismo haharap kung ano
ang nalalaman ko dito sa isyong ito. Naka-question po yung timing kasi no, nung paglantad ng ex-Marines ni Attorney Baligod. Bakit nga ba ngayon lamang daw itong nilabas? Para sa akin nga, Connie, dapat noon pa lumabas eh. Paglabas ni Sergeant Gutesa at nagsalita si Congressman Saldico na totoong sinasabi ni Sergeant Gutesa, dapat sana lumabas na noon pa man itong mga sundalong to. Pero hindi ko hawak yung kanilang saloobin. Hindi ko hawak kung kailan sila magsasalita. Pero sabi ko nga, siguro nagkakataon nga, hindi natin alam, no? Hindi naman natin alam, hindi ko alam ang timing ng dahig. Tapos yung referral ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, ang alam ko dapat last week pa yan na ini-refer nila. Nagkatugma-tugma, hindi ho namin kasalanan yan. At hindi ho nila dapat pagkaabalahan yung timing, ang pagkaabalahan nila ang katotohanan ng issue. Totoo ba itong sinasabing delivery ng pera? Totoo ba itong mga litrato? Totoo ba itong mga video? Totoo ba ang pananalita ng bawat sundalo na na-involved sa isyong to? Sinabi niyo po na may panibagong grupo no, ng former Marines na lalantad. Hawak ang ebidensya sa umano'y bribery scheme sa administration ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ho ang inyong kinalaman naman dito? Bakit meron ho kayong knowledge about this firsthand? Well, una sa lahat, nung magsimula kasi itong 18 mga sundalo, hindi ko talaga sila nakakausap. Maraming mga retired soldiers, ang alam ko, yung iba kausap nila active, ako wala akong kausap sa kanila, na nagsasabi, eto lalabas, may mga lalabas na sundalo. And so later on, talagang ang kausap ng mga sundalo ay isang retirado rin na sundalong kasamahan nila, kasama si Atty. Levy Baligod. At ang nadinig ko, ang pagkakasabi sa akin ni Atty. Levy, talagang may mga gusto na tayo nga lumalaban para sa bayan. Buhay natin, inaalay natin. Ngayon nakita natin yung korupsyon na nakakapekto sa lahat. Talagang grabe ang nagiging epekto sa buhay ng bawat Pilipino. Bakit hindi tayo magsalita tungkol dito? Mahirap. Hindi basta-basta yan dahil nakataya buhay nila, nakatala buhay ng pamilya nila. So nung nagbuo sila ng grupo, siguro sabi nila dapat marami tayo at tama rin naman na marami sila. Kaya nilang depensa ng sarili nila kung sakaling may kaganapan o may gagawin laban sa kanila. Etong 12 naman, nagsabi na rin siguro, nasusunod kami. Ang alam ko, Connie, kung nare-recall mo, 90 lahat ang tao ni Saldico, 90, na may kinalaman sa lahat ng isyong to ng dalahan ng pera, bigayan ng pera, delivery sa mga bahay-bahay at doon sa bahay ni Speaker Martin Romualdez sa townhomes na binabanggit nila. Okay, ano po ang relasyon nyo sa mga sinasabi niyong former Marines? Anong klase po ng tulong? Sabi nyo nga, you admitted it, na talagang sinusuportahan nyo sila. Ano ba yung mga binibigay nyo pong tulong sa kanila? As of the moment, meron daw bang financial itong kaakibat o na tulong pa? Pag nilinaw dito sa pera, alam mo dito sa pera, kung tatanungin mo, may pagkakataon naman ko ni sana dito rin sa inyo, makapagsalita sila, ino-offer nga sila ng pera, milyon-milyon, 10 million, bawat retrato, 10 million, ganito, umatras. And in fact, nasa affidavit nila yun na may sinumpaang salaysay na pinapapirma sa kanila. Totoo yan. And nais talaga nilang gawin yan. Pero yung pagtulong ko sa kanila, katulad yan, transportasyon, nung sila'y pumunta doon sa press conference, kung ano man yung pagtatago na kailangan magsama-sama sila, tumutulong ako. Marami pang tumutulong. Isa lang ako sa mga tumutulong sa kanila. And sinabi ko, patuloy akong tutulong sa kanila. Pero para sabihin na binayaran para magsalita, wala pong katotohanan yan. Ang dami niya, 18, may lalabas pa na 10. Hindi ganun kasimpleng pera ang pinag-uusapan natin. Kumpara, yung kalaban natin, bilyon-bilyon yung kalaban . Di ba lahat ng mga nakatanggap ng pera, nais nilang patahimikin yung mga yan. Ang dami nilang pondo. Kailan po? Yan. Yes, Connie. Kailan daw lalabas itong 10? Hindi ko talaga sigurado. Hopefully next week, no? Hopefully this week. Hindi ko talaga sigurado, pero pagka ito yung nangyari na, ipagbibigay alam ko sa inyo sa lalong madaling panahon. At binansagan din ho kayo ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na Ador Mawanay 2.0. Si Mawanay po yung testigo nag-akusa dati no, kay Senador Ping Lacson, pero kalaunan ay binawi yung salaysay niya. Ano ho ang reaksyon niyo dyan? Alam mo, Connie, nung una ko nga marinig yan, of course kasama ako sa administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pero nung hindi ko talaga alam yung issue ng Ador Mawanay. So nung binasa ko, ito pala yung kaso ni General Victor Corpus ng ISAF nung panahong yon laban kay Senator Ping Lacson. Kaso nga, parang nadidikit nila yung issue o nagkakamali sila dahil
Yung issue sa akin noon, yung kay Udong Mahusay. Ito naman yung kidnapping na nangyari noon na supposedly, no, kinidnap siya, tapos ako yung personal na kumuha kay Udong Mahusay. So parang nadidikit nila yung kwentuhan to. So yun yung nangyari ngayon kay Yusek Claire Castro. Siguro ang mensahe ko lang, mag-ingat-ingat sa mga ganon. Dahil nga sinasabi plant ng witness, never ko pong ginawa yan. At lalo na sa usaping ganito, hindi mo pwedeng paglaruan ng buhay ng mga tao, lalo na ng mga sundalo ng mga marino. Ang Office of the President, lalo sa kanya, ng presidential spokesperson, kinakatawan niya at nirepresenta niya ang Pangulo at ang palasyo ang Malacanang. So hindi ho siguro dapat basta-basta parang nagiging marites, parang kwentuhan sa palengke at sa sari-sari store ang mga statement o mga pananalita na galing sa atin. May mga lumalabas din ho ngayong loopholes o mga butas, no, tulad ho ng hirap daw magpa-convert naman ng dollar, sobrang laki, no, ng 800 billion pesos. So kayo po ba, naniniwala po kayo na 100% sa mga salaysay dito po ng mga binanggit ng former Marines, including na rin dun sa mga sinasabi na dinoktor daw yung picture ni ML Representative De Lima? Dahil nung mga panahon na yon na sinasabi nilang nakita po siya sa Ilocos, nakakulong naman siya. Alam mo yung binanggit ni Attorney Levy tungkol dito, at siya na lang i-quote ko, ang sabi niya, nagkamali ako dun sa listahan na inilagay ko siya na para bang sitting congresswoman at the time. Pero kasi nga dapat hindi siya dun sa House of Representatives dahil hindi pa siya nakaupo nung panahon yun. Ang sinasabi niya, totoo na nakatanggap ng pera si Congresswoman Laila De Lima. Ngayon, ang aking paniwala dyan, oposisyon, in the end, ang mga sundalo ang haharap kay Congresswoman De Lima. Saan nangyari ito? Kailan ibinigay sa kanila, sa kanya, ang perang yan? O doon pa rin sa mga miyembro o kinatawan ng Kongreso? At handa ang mga sundalo humarap dito. Kasi yun nga ang problema, Connie. Hindi, marami ako mga kaibigan sa Kongreso na nadamay dyan. Hindi ko sila pwedeng pakialaman. Hindi ko pwedeng sabihin, ilagay natin to, ito hindi natin ilagay. Dahil lalo pa yung magsususpecha na bakit ganun. May mga bagay o hindi mga inilalagay. Pagdating doon sa dolyar, ang sabi nila was $2 million, not $800 million. Yung binabanggit na pera, kinalkula lang nila yon, hindi naman eksakto. Kasi sinasabi ng mga sundalo, at ako mismo narinig ko to, kausap ko mismo yung mga sundalo, 3 times a week, nagdi-deliver sila. Minimum of 500 million to about 3 to 4 billion pesos maximum. 3 beses kada isang linggo. Maririnig niyo yan. Pag kinausap niyo sila, siguro, Connie, maganda na magkaroon din silang pagkakataon makapagsalita sa inyo na galing sa kanilang nalalaman talaga. Again, etong mga taong to hindi involved sa corruption, hindi kasama sa anomalya o dun sa sindikato ng sinasabi nating pagnanakaw, pero sila mismo yung nagdadala ng pera doon galing kay Saldico o kung saan man. Kasi hindi ko rin alam kung kay Saldico lang talaga, kung may mga delivery pang ibang pinanggalingan, dahil kasama sila kay Speaker Martin na grupo din eh. At ito ang sinasabi nilang katotohanan. At tingin ko dapat silang pakinggan, dapat suriin, at dapat talaga tingnan kung ano ang koneksyon nito sa nakawa na sinasabi natin dito sa ating bansa sa ngayon. Alright, maraming pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras, sir. Thank you. Ronnie, maraming salamat. Thank you so much. Yan po naman si former Congressman Mike Defensor. Susubukan po naming hingan ng pahayag sina dating Senador Trillanes at ang Malacanang kaugnay po sa mga sinabi ni dating Congressman Defensor.